Hindi nagtagal, ang babala ng system ay biglang naglaho, na nag-iwan kay Chen na nagtataka kung mayroon nga bang high-rankang na halimaw na nagtatago sa loob ng simpleng D-rank dungeon na ito. Siya at si Gang Ting ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa isang mapanglo na landas na napapalibutan ng malalaki at baluktot na mga ugat at mga sanga. May kumpiyansang nanguna si Gang Ting, na nagnanavigate sa makapanglaw na lupain, habang si Chen naman ay sumusunod ng malapit sa likuran. Pinagmamasdan ng mga kandidato mula sa isang mataas na ridge, napansin ni Yasmin ang nakakasakal na kapal ng hamog. Sa tabi niya, inutusan ni Sato Oda ang team ng mga examiner na manatiling alerto at huwag na huwag ililipat ang kanilang mga mata sa mga examinee. Isang malakas na lagutok ang biglang bumasag sa tensyonadong katahimikan ng ang mabatong lupa ay marahas na bamuka sa harap ng mga estudyante. Isang nakakadiring dambuhalang insekto ang sumabog mula sa lupa, na kinilala ng system bilang isang poison cage ant, isang D-rank na flower archer. Agad na nag-react, binunot ni Gang Ting ang kanyang katana at agresibong sumugod sa dambuhalang beast. Habang pinapanood ang mabilis na tugon na ito, pinuri ni Ivan ang pambihirang bilis ng reaksyon ng binata. Gayunpaman, binalaan ni Sato Oda na ang mga halimaw sa Wild Dungeon ay mas mabilis, mas malupit, at higit na tuso kaysa sa anumang ginagamit sa pagsasanay sa paaralan. Sinimulan ng Poison Cage Ant ang pag-atake nito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang nakal-alasong volley ng nagniningning na berdeng projectiles, ngunit maliksing na iwasan ni Gang Ting ang bawat tira gamit ang kanyang mabilis na talam. Sa isang swabe at malakas na galaw, tumalon si Gang Ting sa hangin at hinati ang dambuhalang insekto sa dalawa. Habang ang naputol na itaas na bahagi ng katawan ng langgam ay bumagsak ng mabigat sa lupa, ang talam ni Gang Ting ay nagliyab sa matinding gintong enerhiya bago niya ito itinira ng diretsyo sa napatumbang nilalang. Gamit ang kanyang Nuclear Warrior class, nagpakawala si Gang Ting ng isang mapanirang Blaze Blade Barrage, na nagpawi sa halimaw sa isang malakas at maapoy na pagsabog. Pinagmamasdan mula sa mataas na lugar, nag-project si Yasmin ng isang nagniningning na berdeng 10 mula sa device sa kanyang pulso. Ginawaran niya si Gang Ting ng perfect score para sa kanyang field response, pinupuri ang kanyang instant na reaksyon at walang kahirap-hirap na pag-neutralize sa mga ranged attack ng halimaw. Nagpakita rin si Ivan ng perpektong 10, pinupuri ang combat logic ni Gang Ting. Napansin niya na ang pagputol sa venom launching organ ay agad na nagtanggal sa kakayahan ng beast na lumaban pa. Buong pagmamalaking itinaas ni Sato Oda ang kanyang sariling 10, na nagbibigay ng matataas na marka para sa finishing power dahil sa hindi nag-aalinlangan, malinis, at mapagpasyang pag-atake ni Gang Ting. Habang kalmadong hawak ni Gang Ting ang kanyang nagniningning na espada, namangha ang mga examiner sa kanyang surgical positioning, crowd control, at execution. Sumang-ayon sila na ang pagpapanatili ng ganoong cold na composure laban sa isang wild monster ay tunay na pambihira para sa isang estudyante. Itinuon naman ni Sato Oda ang kanilang atensyon kay Chen, na casual na naglalakad ng nakapamulsa ang mga kamay. Matinding pinuna ni Sato ang kanyang kakulangan sa reaksyon nang lumitaw ang halimaw, na itinuturing ang kawalang interes na ito bilang isang ganap na kabiguan. Nanatiling tahimik si Gang Ting, nakatingin lang sa nakarelax at hindi nababagabag na distansya ng kanyang karibal. Sa VIP observation room, mahigpit na binabantayan ni Carl Cavendish at Principal Yuan Long si Chen. Casual na tinanong ni Carl ang punong guro kung ano sa tingin nito. Ang sinusubukang gawin ng binata sa gitna ng hamog. Nang may matalinong ngiti, nahinuha ni Principal Yuan Long na si Chen ay aktibong naghahanap ng isang bagay na espesyal. Sa loob ng dungeon, huminto si Chen, na tinatapik ang kanyang paa sa isang magulo at malaking ugat ng puno. Napagtanto niya na ang gitnang lugar na ito ay nag-aalok ng paraan para ubusin ang buong banta sa isang iglap. Gintong kidlat ang kumislap sa kanyang mga kamay. Sa pagdedeklarang nahanap na niya ang kanyang target, walang awang itinira ni Chen ang kidlat na talam diretsyo sa mga ugat. Ang tira ay nagpadala ng isang dambuhalang shockwave ng gintong kidlat sa ilalim ng lupa, na marahas na nagpatalsik ng mga halimaw. Isang nakatagong pugad ng mga poison cage ants ang sumabog pataas, naganap na nilamon at pinawi ng sumasabog na electrical energy. Habang pinagpapawisan ng malala, napagtanto ng mga examiner na sadyang tinarget ni Chen ang pugad ng mga halimaw.
Kinuwestiyon nila ang kanyang katinuan, dahil sa takot na ang pag-provoke sa isang kawan ng mga D-rank monsters ay ikamamatay ng lahat. Pinapanood ang magulong pagsabog, ang karaniwang composure ni Gang Ting ay nabasag, na nag-iwan sa kanya na kitang-kita ang pagkagulat at pagtataka kung ano ang susunod na plano ni Chen. Sa pagkuha ng momentum, itinutok ni Chen ang matinding kuryente sa kanyang mga bota at puwersahang inilunsad ang kanyang sarili pataas. Gamit ang kanyang Lightning Assassin class, ini-activate niya ang kanyang Flash God skill, na humaharurot sa langit bilang isang nakakasilaw na guhit ng gintong liwanag. Sa bilis na hindi kayang unawain, tinapos ni Chen ang kawan ng mga poison cage ants na inilunsad ng kanyang explosive trap. Nagpakawala siya ng mabilis at walang humpay na serye ng mga hiwa laban sa mga halimaw na nasa himpapawid. Sa pagtalon sa pagitan ng mga target sa ere, nag-iwan siya ng isang zigzagang na sapot ng gintong kidlat, na sistematikong dinudurog ang buong kumpol ng mga beast sa loob ng ilang segundo bago marahang bumaba pabalik sa lupa. Habang lumalapag si Chen sa lupa, ang mga naputol na bahagi ng mga D-rank monster ay umulan mula sa langit habang ang gintong kidlat ay dahan-daang nawawala mula sa kanyang mga kamay. Sa taas ng ridge, ang tatlong examiner ay ganap na natulala. Habang pinagpapawisan sa kawalan ng paniniwala, nahirapan si Sato Oda na ay proseso ang nasaksihan. Habang casual na pinapagpag ni Chen ang berdeng dugo ng halimaw mula sa kanyang jacket, napagtanto ng mga examiner sa gulat na ang kanyang opisyal na report sa paaralan ay nakalista siya bilang isang hamak na E-rank awakener. Itinuturing nilang lubhang katawa-tawa na ang isang E-rank na estudyante ay kayang ubusin ng walang kahirap-hirap ang isang dambuhalang kawan ng mga D-rank na halimaw. Napagtantong hindi nila maipapaliwanag ng lohikal ang pagbibigay ng mababang grado sa ganoon kaperpektong performance, ang mga sangkot na examiner ay nagbubulungan ng may pagkabahala. Dahil desperadong tuparin ang kanilang corrupt na kasunduan na ay sabotage si Chen, naisipan nilang mag-imbento ng mga hindi patas na dahilan, tulad ng pag-flag sa kanyang diskarte bilang mapanganib na walang ingat o pagpataw ng parusa sa kanyang teknik. Habang si Gang Ting ay walang masabi sa ginawa ni Chen. Balik sa VIP observation room, bumulala si Carl ng malakas na tawa, pinupuri si Principal Yuan Long sa tumpak na paghula na itinatago ni Chen ang kanyang tunay na potensyal. Binanggit ni Carl kung gaano kamaningning na masaksihan ang ganoong matinding palabas gayong nagsisimula pa lang ang exam, at sabik na inaabangan kung paano tutugan si Gang Ting sa ganoong napakalakas na kapangyarihan. Nakatayo sa likuran niya, nanatiling tahimik si Gang Lin, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagdidilim habang pinapanood ang mga monitor. Bigla, ang live feed sa malaking monitor ay nagkawatak-watak dahil sa mabigat na digital static. Ang imahe ay nag-glitch ng malala bago tuluyang nag-blank, na napalitan ng isang malinaw na pulang babala na nagpapahiwatig ng nawalang signal. Kumunot ang noo ni Principal Yuan Long, nakatitig sa patay na monitor at nagtatanong ng malakas kung bakit napuputol na naman ang transmission. Sa labas ng pasukan ng dungeon, mabilis na tumutunog ang mga babala mula sa kagamitang panubaybay. Ang technician ay mabilis na nagtatype sa kanyang console habang ang system ay nag-flash ng isang kritikal na alerto tungkol sa isang malalang signal anomaly. Ang diagnostic screen ay nagpapakita ng opisyal na D-rank classification ng dungeon na marahas na nag-glitch tungo sa isang hindi mabasa na question mark. Kasabay nito, ang lakas ng signal ng internal communication ay bumagsak sa absolute zero. Ang technician ay nakatitig sa corrupted data sa purong gulat. Si Director Gang Zuan ay pinagpawisan ng malala, nagtatanong kung anong trahedyang pangyayari ang nagaganap sa loob ng dungeon. Umabot sa peak ang kanilang panik nang ang umiikot na berdeng enerhiya ng portal ay biglang naglaho. Ang nagniningning na pasukan ay tuluyang naglaho, na walang iniwan kundi isang karaniwang bakanteng kuweba na epektibong nagbitag sa mga kandidato sa loob. Malalim sa loob ng nakahiwalay na dungeon, isang masama at ethereal na himig ang nagsimulang umalangaw sa dilim, na pisikal na nagpapakita bilang mga lumulutang at nagniningning na pink at berdeng musical notes. Nanigas si Chen, nakikinig ng mabuti sa nakakatakot na tono. Agad niyang nakilala ang nakapangangilabot na presensya na nakatago sa loob ng himig. Ito ay ang boses ng Demon King, Wrath. Sa labas ng dungeon sa ganap na ika-4 ng hapon, biglang nagsara ang pasukan ng kuweba at nagbago tungo sa isang solidong dingding na bato. Nagpanik si Director Gang Xuan,
at pilit na inalam kung paano naglaho ang pasukan. Iniulat ng isang teknisyan ang kumpletong pagkawala ng koneksyon, at binanggit na ang kagamitan ay naglabas ng serye ng mga kritikal na signal error ilang sandali lamang ang nakalipas. Pinagpapawisan sa tindi ng kaba, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na agad kumuha ng linya sa command. Natatakot siya na isang malaking sakuna ang kasalukuyang nagaganap sa loob ng nakahiwalay na dungeon. Samantala, sa loob ng dungeon, isang nakapangangilabot na himig ang pisikal na nagmamanipula bilang mga lumulutang na nota ng musika sa hangin. Huminto sina Chen at Gang Ting, at napansin ang kakaibang penomenong nakapalibot sa kanila. Ang mga examiner ay parehong naguluhan sa biglaang pagbabago ng atmosfera. Tinanong ni Yasmin kay ang iba kung naririnig nila ang ingay, at kinumpirma ni Satoota na ito ay tunog ng kakaibang musika. Nararamdaman ang mabibigat na rhythmic thoughts ng himig, labis na nag-alala si Chen. Agad niyang nakilala ang tunog bilang boses ng Demon King na si Wrath. Desperado siyang nagtaka kung bakit naroon si Wrath sa dungeon. Alam niyang ang Demon King ay hindi dapat magpakita sa loob ng susunod na 3 taon. Bigla, binomba ng Demon Heart System si Chen ng mga malalang babala ng mataas na panganib. Nanigas siya, napagtantong ang interface ay sumisigaw sa kanya tungkol sa isang nalalapit na nakamamatay na banta. Habang ang mabibigat na pagtapak ay yumayanig sa lupa sa ilalim niya, napagtanto ni Chen na may isang dambuhalang bagay ang nakatayo mismo sa likuran niya sa gitna ng hamog. Isang masamang tawa ang umalangaw sa kuweba habang ang isang matayog at madilim na figure ay lumalapit sa makapal na mist. Kitang-kita ang pagyanig dahil sa napakatinding presensya, nagtaka si Satoota kung anong uri ng halimaw ang nagtatago sa kuweba. Nagulat si Chen nang malaman na ang Demon King ay wala sa hamog, nang ang dalawang nagniningning na mata ay tumagos sa dilim. Ang nilalang ay humakbang paarap, at nagpakita bilang isang nakakadiring humanoid mantis monster na naglalabas ng madilim na enerhiya. Habang nakatingin ng masama sa grupo, malisyoso nitong tinanggap ang mga tao at idineklara na naglakad sila ng diretso sa bitag nito. Dahil sa gulat na marinig ang nilalang na magsalita, napagtanto ni Satoota na ang isang halimaw na kayang bumuo ng mga salita ay dapat na kahit man lang isang high-tier C-rank beast. Nagmamadali siyang nagtaka kung paano ang ganoong makapangyarihang nilalang ay maaaring umiral sa loob ng isang D-rank dungeon. Sa takot na uubusin ng mataas na antas na halimaw ang mga estudyante, nagpatawag si Sato ng isang dambuhala at nagniningning na palakol at tumalon paarap upang harangin ito. Agaran niyang inutusan ang lahat na pumunta sa likuran niya para sa proteksyon. Bago pa man maitama ni Sato ang kanyang tira, ang Mantis Demon ay kumontra sa bilis na nakakasilaw. Sa isang brutal na galaw, iniswing nito ang tila karit na bahagi ng katawan nito at malinis na pinutol ang buong braso ni Sato. Habang nanigas sa sindik ang ibang mga examiner, ang Mantis Demon ay agad na naglaho at muling lumitaw sa mismong likuran ni Gang Ting. Itinaas ang dagwang karit nito, tinuya nito ang grupo, at sinabihan silang sumuko na lamang sa kanilang tadhana. Sa isang nakakangilong kalabog, walang awang itinusok ng halimaw ang mga talam nito diretso sa balikat ni Gang Ting at lumabas sa kanyang dibdib, habang inuutusan ang binata na mamatay. Sa kabila ng pagkakasaksak, nag-igting ang mga ngipin ni Gang Ting sa gitna ng matinding sakit. Sa halip na matamba, isang mabagsik at baliw na ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Sinasamantala ang kalapitan ng halimaw, iniswing ni Gang Ting ang kanyang nagniningning na gintong espada pababa at brutal na pinutol ang nakabitag na braso ng nilalang, na nag-iwan sa Mantis Demon na nanlaki ang mga mata sa gulat. Nang hindi nagsasayang ng sandali, sinundan nito ni Gang Ting ng isang malakas na mid-air kick na nagpatalsak sa lumpong beast paatros sa mabatong lupain. Labis na dumadaloy ang dugo mula sa malaking butas sa kanyang balikat, binaliwala ni Gang Ting ang kanyang malalang pinsala at tumitig ng masama gamit ang nagniningning na mga mata. Idineklara niya na dahil ang Overlord ang unang nagpadanak ng dugo, ang pagpatay dito ay sa kanya na sa ilalim ng prinsipyo ng combat priority. Matapang niyang binalaan si Chen na huwag magkakamaling makialam sa laban. Pinanood ni Chen ang halimaw ng maigi, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa berde habang ginagamit ang kanyang mga kakayahan upang suriin ang tunay na lakas ng nilalang. Nag-update ang system interface sa klasifikasyon ng Mantis Demon, na kumukumpirma sa lahat na ito ay isang ang napakadelikadong halimaw na C-rank high tier. Pagkakita sa malaking butas sa balikat ni Gang Ting,
Apurahang sumigaw si Yasmin kay sa kanya na kumuha ng medikal na paggamot. Nakiusap siya rito na itigil na ang exam at hayaan silang ilabas siya roon, habang nagbabala na ang halimaw ay hindi niya kayang talunin. Tahasang tumanggi si Gangting. Nagtipo ng matinding fire magic sa kanyang kamay, ganap niyang tinanggihan ang ideya ng pagsuko. Nanood si Chen sa gulat habang idiniin ni Gangting ang kanyang nagbabagang kamay sa kanyang dagwang dibdib, gamit ang init ng sarili niyang apoy upang patigilan ang pagdurugo at isara ang malalang sugat. Tinitiis ang matinding hapdi, matapang na idineklara ni Gangting na ang laban ay hindi matatapos hanggang ang isa sa kanila ay mamatay. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Gangting ng mataas sa hangin at ibinagsak ang kanyang nagbabagang espada patungo sa lumpong Mantis Demon upang ipagpatuloy ang kanyang pagsugod. Samantala, sa labas ng selyadong dungeon, sinuri ni Silas Lin, ang pinuno ng King Squad ng Imperial Guild, ang naglahong pasukan. Kalmado niyang ipinaliwanag na ang penomenong ito ay nagpapahiwatig na isang napakatalinong halimaw ang nagpapatakbo sa loob, isa na sadyang umakit sa mga tao papasok bago isinara ang bitag. Nagpanik si Director Gang Shen, desperadong nagtatanong kung may paraan ba para puwersahang muling buksan ang pasukan dahil nakulong pa rin ang mga estudyante sa loob. Malamig na sinabi ni Silas na may iisang paraan lamang para muling lumitaw ang labasan. May isang tao sa loob ang dapat na mahanap at mapatay ang overlord ng dungeon. Desperado para sa isang pag-asa, sinubukan ni Director Gang Shen na bigyang katwiran ang sitwasyon. Iminungkahi niya na dahil ang isang karaniwang D-rank dungeon ay hanggang C-rank overlord lamang, ang mga nakulong na examiner at estudyante ay dapat na may tsansa pa ring lumaban para patayin ito at makatakas. Agad na dinurog ni Silas ang kanyang optimismo. Inihayag niya na ang paunang D-rank na pagbasa ay isa lamang peking maskara na ginawa ng Overlord upang itago ang tunay na panganib. Sadyang itinago ang tunay at nakamamatay na kalikasan ng dungeon. Pinagdugtong-dugtong ang mga pahiwatig, na hinuha ni Silas na ang partikular na dungeon na ito ang salarin sa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga Awakener na iniimbestigahan ng kanyang team. Seryoso niyang ipinaalam sa isang nangilabot na Gang Shen na ang bitag na kinatatayuan nila sa harap ay isa palang pambihira at napakadelikadong B-rank dungeon.